nag-crash ka sa party ni Ino. Nakita ko. Ayaw niya na nga sa'yo eh. Iniiwasan ka na niya. Kaya paano ako maniniwala sa'yo? Okay, sige na. Mukha akong scorned woman na humahabol sa kanya at naghihiganti sa kanya. Pero I'm telling you the truth. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi dahil dinump niya ako, magagawa ko ng magsinungaling para lang siraan siya. Sige, Trixie. Sabihin mo sa akin, bakit kita paniniwalaan? Kaya mo pa ba? Ino! Leave me alone. Di ba pinahiya mo ako kanina? Look, Trixie. You've done enough embarrassment for the both of us. That's why I'm here. Kasi gusto kong mag-sorry sa'yo. Para maging okay na tayo. Para wala ka ng reason magkalat pa sa party ko. I think we should rest in my cottage muna. Samahan mo ako. Hindi mo ako iiwan. Sige. Akin na yan, akin na yan. Ano mo na to? Nag-blackout ako. Sobrang lasing ako nun. Tapos I remember, nasa room na ako. Pagising-gising ako, makikita ko yung mga nangyayari from time to time. Nakikita ko si Ino. Nakikita ko si Ino. Ano ba? Stop! Trixie, just trust me, okay? No, 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 don't do this to me, Ino. No, Ito ang gusto mo, di ba? You want me? no, Ino, no, let me go. Tinulak ko siya. I tried to fight back. I even hit him with a bottle. Pero lalo lang siya nagalit. Ano ba? Akala ko ba itong gusto mo? Ha? Akala ko ba? You want me, di ba? No, 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 Ah. no, Ino, no, Ino, help me, help me, stop this, Ino, stop this. No, no, let me go, let me go.
maniwala. Pero di ba, Trixie, ikaw yung nagpupumilit na sarili mo kay Ino? Nagpatulong ka pa nga sa akin, di ba? Habang pinapaniwala mo kung okay tayo. Nakita ko. Ikaw ang gustong-gustong makipagbalikan sa kanya. Kung ilang beses kang nag-effort na ipagpilitan yung sarili mo sa kanya, ganun karaming beses ka rin niyang tinanggihan. Kaya bakit niya gagawin sa'yo yun? Naya, totoo bang nakita mo si Trixie Engano sa kwartong to kinaumagahan ng birthday ni Ino de Leon? Nung umaga, nakita ko yung babae. Nagmamadali. Pagkatapos, parang tuliro. Gulo-gulo pa nga yung buhok. May lalaki bang sumunod? Pagpasok ko ng kwarto, walang tao eh. Baka nauna na. Pero sa tingin ko, may milagrong nangyari. Baka nga hindi lang milagrong nangyari. Eh pagdating ng mga pulis, buti na lang hindi ako nakapaglinis kaagad. Nako, parang nirayot o binagyo itong loob ng kwartong ito. Ano ho bang dinatnan yung lagay ng kwarto? Matapos sila mag-picture dyan, kinuha nila yung malagkit na kumot ng resort. Pagkatapos mga basag na bote ng alak dito. Dito, maraming basag na bote ng alak dito sa ilalim ng kama. Basag na bote ng alak? Oo, dito, nagkalat dito sa kasalapag. May mga dugo pa nga eh. Boy, mukhang napasobra yung party mo kagabi, oh. Ito? Mula lang to. Galos lang to. Tinulak ko siya. I tried to fight back. I even hit him with a bottle. Pero lalo lang siya nagalit. Dito siya nasugatan? Sino? Basta maraming bubog dito, mga basag na bote ng alak. May mga dugo din. Sigurado ko, may nasugatan nga dito. Oh, bakit sa tingin niyo ba nagsisinungaling ako? Bakit hindi niyo tingnan yung mga pictures ng mga pulis? Oh, ito, yung nasa cellphone ko. Alam mo, Lilet, magaan ang loob sa'yo ni Ino. Kaya nga ikaw ang gusto niya maging co-counsel eh. Tanungin mo na kaya siya. Tatanggapin mo yung case. Dapat tama ang counter affidavit ni Ino. At kung hindi, alam mo na yung mangyayari. Dapat magsabi ng totoo si Ino sa akin. Ayoko naman padalos-dalos sa desisyon ko eh. Ang hirap ng sitwasyon mo. Alam ko hindi dahil kapatid mo lang si Trixie kaya ka nahihirapan. Pero dahil alam mo kung saan ka man pumanig, dapat yun ang tama. Dapat yun ang totoo. Hindi ko na nga alam kung ano yung totoo. Ate Lilet, alam ba ni Mami and Daddy na nadalaw ka dito? Does this mean that you'll be my lawyer na? Ikaw lang yung gusto kong makausap muna, Ino. Okay. Alam natin pareho na hanggat hindi pa nahahatulan ng hukuman ng isang tao, inosente pa rin ito. Alam mo rin na kung ano man ang masusulat sa counter affidavit mo sa reklamo sa'yo ni Trixie, wala nang bawian yun. Yes, Ate Lilet. I know that naman. But why does it seem like you're interrogating me? Yung sugat mo, ang sabi mo sa akin, pagkatapos yung mag-away ni Trixie sa beach at pagkatapos kanyang paluin ng bote, pumunta ka sa kwarto mo para gamutin yun ng mag-isa. Ang nasabi ko naman po sa'yo ni Ate Lilet. Bakit may nakakita kay Trixie na lumabas ng kwarto mo? At bakit magulo yung kwarto mo? Hindi ba hearsay lang po yun? May mga nakita akong pictures, Ino.
May nakakalat na bote doon. Saan mo ba talaga nakuha yung sugat mo? Sa beach? Sa kwarto? Saan ba talaga? Ate, ba't di ka naniniwala sa akin? Nasugatan lang naman ako sa bote. Ano mo kinalaman dun? Dahil kung nagsisinungaling ka sa akin tungkol sa maliit na detalyeng yun, ano pang hindi totoo sa kunento mo sa akin? May nakakita kay Trixie na lumabas sa kwarto mo, Ino. Hihintayin pa ba natin ang korte na mag-order ng DNA test sa mga samples na nakuha ng pulis sa kwarto bago ka magsabi ng totoo sa akin? Huli na ang lahat at hindi ka na may pagtatanggol kapag nangyari yun. Kaya magsabi ka na ng totoo, Ino. Magkasama ba kayo ni Trixie sa kwarto mo? May nangyari ba sa inyo? Nagsisinungaling ka lang ba sa akin? Ito na yung pagkakataon mo, Ino. Huling pagkakataon para paniwalaan kita. Magkasama ba kayo ni Trixie? Ano ba talagang ginawa mo nung gabing yun? Ate, Kung magsisinungaling ka lang sa akin at puro kasinungalingan lang lalagay mo sa counter affidavit mo, hindi ako papayag maging abogado mo, Ino. Kaya uulitin ko. Magkasama ba kayo ni Trixie sa loob ng kwarto? oo. Ginalaw mo ba si Trixie? Oo. May nangyari sa aming dalawa. Ibig sabihin, No, ate. I didn't force her. Mali yung naiisip mo. Lahat na nangyari was all consensual. hindi ko pa sinabi sa'yo yung mga consequences ng pagsisinungaling mo sa counter affidavit mo, hindi mo pa aaminin yung totoo sa akin. Paano ko maniniwalang consensual yun? Kung hindi rape, bakit hindi mo sa akin sinabi nung umpisa pa lang? Bakit ka nagsinungaling? Ate Lilet, ba't mo naman naiisip yun? Hindi ko naman magagawa yun eh. Ba't pa naman ikaw? Eh bakit ka nagsinungaling? Tungkol sa sugat mo, na magkasama pala kayo ni Trixie dun sa kwarto. Ano, ba't hindi mo sa amin sinabi? Bakit ka nagsinungaling? Pinagtimpla ka ng mainit na tsokolate. Thank you, Tinang. Pinag-aaralan ko lang po tong kaso kasi malapit na po yung trial eh. Hinahanap ko po kung anong magandang gawing point of attack. Nako, dapat pala pinapatay ko na to. Nakaka-istorbo lang sa'yo. Pwede ko namang balikan. Buti na nga lang, pwede nang manood sa cellphone. Dati, nung bata ka pa, sa TV lang pwedeng manood. Hindi na po, Tinang. Sige, manood lang po kayo. Sigurado ka? Ako. O sige, inimin mo na yan bago pa lumamig. Sige po. Basta kayo manood lang po kayo dyan para makapag-relax kayo. Sigurado ka, ha? Wala rin po pumapasok sa utak mo eh. Baka pagod ka lang. Walang segundo na hindi ako bumilib sa'yo. Alam mo, yung utak mo, parang stars yan. Kumikislap-kislap. Kaya lang minsan, nababalutan ng mga ulap. Tulad ngayon, hindi ka na makapag-isip. Nung nasa law school ka, nung nagre-review ka sa bar exam mo, ano yung nagiging source of inspiration mo para bumalik yung mga kislap sa stars dyan sa utak mo kapag nababalutan na siya ng maraming ulap? Kapag nabablanko ka na, anong ginagawa mo? Buti na lang talaga. Meron ng replay ito, no? Nababalik-balikan ko. Sobrang na-miss ko to itong mga episodes na to eh. Sinungaling yung babae yan! Pinalabas niya na ako ang may gawa ng mga panloloko niya sa mga kaibigan ko para makapag-scam siya ng pera. Nandito! May ebidensya kami. This is the report kung saan nanggaling ang mga transactions. See? Puro kang paninira, Juliana! Ikaw ang sumisira ng lahat, Ursula. Huwag ka mag-alala. Marami naman akong ginawang comment.
Bulok ka sa kulungan, Ursula.